be freedom. Where there is sorrow, there will be laughter. Where there is darkness, your light will shine bright. For the old has passed away, and this is a brand new day. You are God, you are God, you are so glorious, you are so powerful.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon. Anumang oras po kayo nanonood ngayon, nasan man po kayong panig ng mundo. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo, and I hope that you are all doing well. Kagaya ng like ko pong sinasabi, anuman po ang ating mga pinagdadaanan, gaano man po ito kabigat, katindi, ka-challenging, naniniwala pa rin po ako na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Whether ikaw ay student, ikaw ay may trabaho, ikaw ay may business, ikaw po ay merong binubuong family, or meron ikaw inaayos sa iyong kalusugan, sa iyong mga pangarap, and ultimately sa ating pong personal na relationship sa ating Panginoon. Maraming bagay po tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. And right now, nasa third installment na po tayo ng ating brand new series for the month of December entitled Born for You. Pwede po bang i-type natin sa comment section, Born for You? Ayan, sige nga po, i-type natin dyan, Born for You. Bakit nga po, for the past few weeks, pinag-uusapan po natin why the birth of Christ matters to everyone. Bakit napaka-importante ng pagkakasilang ni Jesus? Kasi marami naman pong isinilang na baby, pero bakit napakahalaga? Bakit napaka-importante ng pagkakasilang ni Jesus? Yan po yung pinag-uusapan natin ng mga ilang linggo na. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong third topic for the month of December, ito pong brand new series natin, alam nyo ba na there are many benefits to giving birth? Napakarami pong benepisyo, hindi lamang po sa bata ha, kundi doon sa ina na nagdala for 9 months sa itong baby na ito. Napakaraming benefits sa kalusugan ng baby or ng nanay. Sa baby, meron din naman, pero sa nanay, napakaraming health benefits ito, including health benefits for the mother and the father. Bakit? At saka yung skin-to-skin contact sa baby, meron din pong, merong health benefits. Now, health benefits for the mother. Ano yung health benefits para sa isang ina? Pregnancy and motherhood can lead to easier periods kapag ka, alam to ng mga kababaihan, kapag ka ikaw ay nagkaanak, kapag ka ikaw ay nabuntis, kapag ka later on nailuwal mo na ang iyong anak at bumalik na ang iyong monthly period, mas madali daw ito para sa babae. Ano pa? A lower risk of breast and other cancers. Kapag ka ikaw daw ay nabuntis at nagkaanak, meron kang, isa sa mga benefits nito, mas mababa yung risk ng breast cancer at ibang cancers. Now, ito rin ay nakaka-reduce din ng risk of MS at ng stroke. At ito ay nakaka-boost din ng ating mood. Yes, may mga, alam mo na, meron ding mga negative effects kung minsan kapag ka tayo ay, yung mga babae, particularly, nagiging nabubuntis or nanganganak. Pero marami din daw po mga benefits. At yan ay back up po ng science. Now, ba't ko po sinabi iyon? May benefits naman po kasi talaga yan sa baby and ultimately doon sa tatay tsaka nanay. Pero mas marami sa nanay, syempre. Pero pagdating kay Jesus Christ, ngayon pong Kapaskuhang ito, ano ba ang dalang benefits ng kapanganakan ni Jesus Christ sa mundo? Kasi kapag ka ang nanay nagdalang tao, may benefits ito sa baby at may benefits din, lalong-lalo na by the way, sama ko dyan yung skin-to-skin na contact ng baby tsaka yung nanay. Kasi yung baby, naliles yung stress. Nalilesen yung stress. Yan ang scientific explanation doon. Nalilesen yung stress ng baby kapag ka dumampi na yung balat niya sa balat ng nanay. Humuhupa. Now, may benefits sa baby, may benefits din sa nanay, at parehas sila nagbe-benefits. Now, ano naman yung benefits? Ito matindi. Ano yung benefits ng kapanganakan ni Jesus Christ? Hindi lang sa nanay niyang si Mary at hindi lang sa kanya. Ano yung benefits ni Christ sa buong mundo? Yan ang ating pag-uusapan. Now, uhugutin at titignan po natin itong Luke chapter 1 verses 67 through 79. Luke chapter 1 verses 67 through 79. Ito po yung prophecy ni Zechariah. Siya po yung priest. Kung inyong pong mamarapatin, i-explain ko muna yung context nito. Yung pagpapala ng Panginoon was resting abundantly sa buhay po nitong priest na si Zechariah at saka sa asawa niya si Elizabeth. Yan, alam niyo naman siguro ang storya. Si Elizabeth po, na asawa ni Zechariah, sila po yung magulang ni John the Baptist. Yan, bakit? Biniyayaan ng Diyos itong mag-asawang ito, si Zechariah at si Elizabeth, ng isang baby boy na kung saan siya rin ang nagpangako dito at pinangalanan itong si John
Dahil yun yung in-instruct sa kanila ni God na ipangalan. Now, ito pong Luke chapter 1, verses 67 through 79, Zechariah the priest ay praise niya po, binigyan niya ng papuri ang ating Panginoon nung mga panahon na kung saan nakapagsalita na siya. Ito po ay prophecy niya, nag-praise siya kay Lord, nagbigay siya ng papuri, nagpropesiya siya, kasi maraming, siya po ay naging PP for quite some time. Why? Kasi nag-doubt siya doon sa pangako ng Panginoon na magkakaanak sila, kasi nga matanda na sila. Ito po ay isang napakagandang scripture na kung saan si Zechariah po ay nag-prophesy hindi lamang sa pagdating ng kanyang anak na forerunner, meaning si John, forerunner ng darating na Savior, na si Jesus Christ. Hindi lamang siya nag-prophesy patungkol sa kanyang anak na si John the Baptist, siya rin po ay nag-prophesy patungkol sa pagdating ng isang tagapagligtas o the soon coming king na magliligtas ng sangsinukob, particularly yung kanyang mga people, yung mga mananampalataya sa kanila. At siya rin po ay nag-predict ng patungkol sa kanyang anak na ito ay magpe-prepare ng daan para sa kanyang Savior, para sa kanilang Savior na si Jesus Christ. Ito po ay galing sa mga Old Testament prophecies na makikita natin na nabubuhay sa panahon nila. Ibig sabihin na unfold, na fulfill sa panahon nila. Kaya hindi ka magtataka si Zechariah sa kanyang age, sa kanyang era, grabe siya mag-praise, grabe siya mag-prophesy, because matagal itong ipinangako sa kanila pero sa timeline nila nangyayari ito. Now, ang mga Hudyo pa, bigyan ko lang kayo rin ng idea, ang mga Hudyo ay itinuturing ang mga bata o mga baby bilang regalo mula sa Diyos at isang mana mula sa ating Panginoon. Kung titingnan niyo ang scripture sa awit 127 and 128, ano yan, regalo ng Diyos. Tinitignan ng mga Hudyo na ang bata, ang mga baby ay regalo sa kanila ng Diyos. And ganun din naman sa atin ngayong mga Christian. Now, napakagandang pag-usapan ito kasi maganda pag-usapan natin itong baby kasi yung mga panahon ngayon, yung mga baby ay pinapa-abort, yung iba naman pinapa-ampon, lalong-lalo na sa United States. Sa ibang bansa, napakalaki ng ratio na kung saan marami po ang pinapa-abort na baby. Hindi nila nakikita yung kahalagahan at ang benefits ng pagkakaroon ng baby. Now, according to Dr. E.T., sabi niya, the greatest forces in the world are not earthquakes. Yung matindi daw na puwersa sa mundo ay hindi daw yung mga lindol, hindi daw yung mga thunderbolts, hindi daw yung mga kulog, hindi daw yung mga kidlat. The greatest forces in the world are babies. Bakit? Kasi kapag ka meron kang baby, hindi mo alam yung baby niyan, world changer, history maker, yung baby na yan pala yung susunod na Einstein, na Elon Musk, at yung baby pala na isisilang nung unang panahon sa sabsaban ay yung baby pala na magliligtas sa buong mundo. Now, traditionally, ito napakaganda, bigyan ko lang kayo pa ng context. Traditionally, ang baby boy, lalong-lalo na ng panahon nila Jesus Christ, would name after his father or someone else in the family. Kaya lang, yung mga relatives ng itong ni Elizabeth at saka ni Zechariah, they were shocked kasi hindi ipinangalan sa kanila, kundi ipinangalan sa ngalang John. Kasi si God ang nagpangalan. Kaya nakalagay dyan, ang pangalan nitong anak ni Zechariah ay si John. At after po, binuksan na, ito na, nag-prophesy siya, binuksan na yung bibig ni nakapagsalita na kasi naging pipi nga siya for quite some time, nakapagsalita na si Zechariah, doon siya nagbigay ng praise, ng prophecy patungkol sa Panginoon, patungkol sa anak na ito, anak niya na si John, at yung Savior na magliligtas ng buong mundo. Now, ano yung pwede nating matutunan? Yung 4 life-changing benefits. Yung 4 na nakakabagong buhay o mga benepisyo ng pagkakasilang ni Jesus Christ. Ulitin ko po, may benefits ang kamatayan ni Jesus Christ sa'yo kung ito ay maiintindihan mo at tatanggapin mo ito sa iyong buhay. Now, join me in our topic for this 3rd installment ng ating brand new series. Join me po sa title po ng ating pag-uusapan ngayon, Birth with Benefits. Pwede bang i-type natin sa comment section, Birth with Benefits? Sasagutin po natin yan sa mga susunod na minuto ng ating pong online service na ito. What are the life-changing benefits of the birth of Jesus? Umpisahan po natin yan. Pag-uusapan natin yung 4 na life-changing benefits ng pagkakasilang po ng ating Panginoong Hesus. Number 1,
Sabi ng verse 68, sa prophecy ni Zechariah the priest, yung tatay ni John, asawa ni Elizabeth. Sabi ng verse 68, praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. Point number 1, ano yung life-changing benefits ng pagkakasilang ni Jesus Christ? Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi para rin po sa atin. Number 1, Jesus brings liberty. I want you to type that in the chat, liberty. Ibig sabihin, si Jesus po ay may daladala. Yung kapanganakan ni Jesus Christ ay may binipisyo, may daladalang kalayaan. Pag sinabi pong salitang redeem, ibig sabihin po niyan to set free. To set free by paying a price. Mapapalaya daw ang isang tao sa pamamagitan din ng isang taong magbabayad ng isang presyo. Ganun po yung ginawa ni Jesus Christ. It can refer, ito pong the word redeem sa Greek, to set free by paying a price, it can refer to the releasing. Imagine niyo to Just try to imagine, merong bilanggo, tapos may magpapalaya sa kanya. Ako, lalong-lalo na po nung panahon nila Jesus at prior din po sa pagkakasilang ni Jesus, usong-uso po ang mga slaves na kung saan binibenta sa market, sa public, na kung saan sila po ay binibenta at kung sino man ang bumili sa kanila, ang mag-redeem sa kanila, yun na ngayon yung may-ari ng kanilang buhay. Yun na ngayon yung kanilang amo. Yun na ngayon yung masusunod sa kanilang takbo ng kanilang buhay. Ganon yung ginawa ni Jesus Christ sa atin. Lahat po tayo ay alipin po ng kasalanan. That is why Jesus came to the earth to bring deliverance to the captives and salvation to people in bondage to sin and death. Lahat po tayo ay alipin ng tinatawag po nating kasalanan. At one point or another, na-realize natin, dapat ma-realize natin na tayo po ay alipin ng takot, alipin tayo ng pangamba, alipin tayo ng salapi, alipin tayo. Ultimately, lahat naman yan, babalik yan. It will boil down to one word, sin. Lahat po tayo. At ito pong sin na ito, certainly, we are unable to set ourselves free. Hindi po natin kayang makalaya dito sa kasalanan ito. At si Kristo lamang po, ang kanyang dugo lamang ang may kakayanan magbayad nito. Ito lang ang tanging paraan para mabayaran. Makalaya tayo sa tanging kalapo, sa chain, sa prison ng ating kasalanan. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verses 18 through 21. Sabi po ng verse 18, you know that in the past, the way you were living was useless. Sabi niya sa mga Christian noong unang panahon, sabi ni Apostol Pedro, alam niya naman na nung unang panahon, yung buhay niya wala namang kwenta, useless yan It was a way of life you learned from those who lived before you. But you were saved. Pwede nga i-type sa comment section, saved. May D sabihin past tense. You were saved from that way of living, yung sinful living. You were bought, but now with things that, but not with things that ruin like gold or silver. Binayaran daw kayo, kaya lang hindi ito yung kagaya ng ginto at saka mga silver na nabubulok, na kumukupas. Sabi ng verse 19, you were bought with the precious blood of Christ's death. He was a pure and perfect sacrificial lamb. So sinasabi lang ng scripture na lahat ng tao ay makasalanan at ang tanging paraan para makalaya tayo sa pagkakaalipin na ito ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya lang, pakita sa comment section, kaya lang, hindi lahat nare-recognize po ito. Sabi ng verse 20, Christ was chosen before the world was made. Bago pa lang gawin ang mundong ito, napili na si Jesus na isusugo. But He was shown to the world in these last times for you. Verse 21, you believe in God through Christ. Naniniwala ka sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. God is the one who raised Him from the dead and gave honor to Him. So your faith and your hope are in God. Ang ating po Panginoon, si Jesus Christ, yung kanyang pagkakasilang, nagbubukas po siya ng pintuan mula sa kulungan ng kasalanan at kamatayan. Kaya kung ikaw ay estudyante, you have to realize, magaling naman ako I'm good in school, healthy ako, marami akong pera. Yes, pwedeng healthy ka, pwedeng marami kang pera, pwedeng okay ang relationship mo sa ibang tao, pero ultimately, kapag kasira ang relationship mo sa Diyos, alipin ka pa rin ng kasalanan. At hanggat hindi ka nakakalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan, kahit na anong success mo sa buhay, hindi ko sinabing wag na kayo mag-aral, wag na kayo magnegosyo, that's not bad. Kaya lang, it doesn't end there. True success is knowing that we are sinners and God saved us through Jesus Christ.
Kaya mga kapatid, si Jesus Christ lang po ang magbibigay ng kalayaan sa atin. I don't know kung saan ka alipin ngayon. I don't know sino dito na nakikinig ngayon. Pastor, matatapos ang taong ko, kulong pa rin ako sa... Yung bang magti-2025 na pero yung Pasko, hinahabol pa rin ako. Yung past, yung aking nakaraan, yung naiisip ko pa rin yung pandemic, how I wish, sana, yung alipin ako ng disappointment, alipin ako ng mga yung pagsisisi ko sa buhay. Kapatid, namatay si Jesus Christ hindi lang para sa mga pagsisisi mo, hindi lang para sa mga discouragement mo. Perhaps you are going through painful situation right now. God can heal you. God can redeem you from that pain. God can redeem you from that prison. God can redeem you from that discouragement. Ultimately, God can redeem you from being slave to sin. Sabi po ng Luke chapter 4 verse 18, ang nagsasalita po dito si Jesus Christ at kino-quote niya po ang isang prophecy sa Old Testament. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me. Prophecy yan patungkol kay Jesus Christ na ngayon ay sinasabi ni Jesus Christ. Sabi niya, He, meaning si Father, has sent me to proclaim liberty. Magsalita, mag-preach ng mensahe ng kalayaan sa mga naalipin to the captives and recovering of sight to the blind, to set a liberty to those who are oppressed. Hindi ko po alam kung saan ka alipin ngayon, saan ka bilanggo, pero uulitin ko po, si Kristo ay may kapangyarihan at ang kanyang kapanganakan, unang benepisyo ay nagbibigay po ng kalayaan para sa mga taong alipin po ng kadiliman, alipin ng kalungkutan, alipin ng depresyon, alipin ng kakuriputan, alipin ng kalungkutan, ultimately alipin ng pride, alipin ng hindi pagpapatawad, pero higit sa lahat, naparito si Jesus Christ para palayain ka mula sa pagkakaalipin po sa kasalanan. Pwede mo bang palakpakan po natin ang ating Panginoon? Come on. Kung naniniwala ka, palakpakan mo si Lord, mag-type ka ng amen sa point number 1 kasi naniniwala ka that Jesus came to set the captives free. Pangalawa, sabi po ng verse 69 hanggang 75, sabi ng verse 69, He has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. Si Zechariah pa rin po ang nagpa-prophesy, nagpipray siya kay Lord kasi nawala na yung kanyang pagkapipi. Sabi ng verse 70, as He said through His holy prophets long ago, meaning nung unang panahon, ng Old Testament, verse 71, salvation from our enemies and from the land of all who hate us. 72, to show mercy to our ancestors and to remember His holy covenant, the oath He swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear. Verse 75, in holiness and righteousness before Him all our days. Ang una po, ano yung dala-dala ni Jesus Christ nung pagkasilang? Ano yung benefits? Una, Jesus Christ brings liberty. Pangalawa, Jesus brings victory. Come on. Can you type that in the chat? Type po natin sa ating comment section. Victory. Yung una, liberty. Pangalawa po, victory. Ito po ay katagumpayan sa mga digmaan. Katagumpayan. Si Jesus ay hindi lamang po nagdadala ng kalayaan, siya rin po ay nagdadala ng katagumpayan. Sa Bible po, sa scripture, kapag sinabi pong horn, meron po dyan, sa verse 69, sabi kanina, He raised up a horn of salvation. Now, in scripture, you have to understand that a horn symbolizes power and victory. Sumisimbol po yan ng kapangyarihan at katagumpayan. Kung titingnan niyo yung mga reference natin dyan, 1 Kings 22 at saka yung Psalms 89. The picture here, ito pong pinapakita ng scripture na ito, is that an army is about to be taken captive. Yung bang bibihagin, yung bang matatalo. But then, dumating po yung tulong at tinalo. Nung dumating, yung mga aalipin dapat doon sa aalipinin. Now, yung previous benefits na pinag-usapan natin yung point number 1, the captives were set free. Ibig sabihin, binigyan ng kalayaan. Kaya lang, dito sa pangalawang benefit, yung enemy naman po ay tinalo. So, hindi ka lang pinalaya ni Lord. Si Lord ay patuloy na nakikipagdigma sa digmaan ng buhay mo. Kaya ano pwede natin matutunan dito? Hindi ka lang dapat nakalaya mula sa kulungan ng nakaraan. Hindi ka lang dapat nakalaya sa kulungan ng takot o sa kulungan ng kasalanan. Dapat nagtatagumpay ka rin sa laban na ito.
Kaya kung ikaw ay nag-aaral, estudyante ka man, negosyante, ikaw man ay may matindi pinagdadaanan bilang isang magulang, hindi ka lang pinalaya ni Lord sa kulungan ng kasalanan. Tinutulungan ka rin ni Lord na magtagumpay sa anumang laban na yung pinagdadaanan. Remember that when Jesus Christ died on the cross, He already won the victory. So ano pwede natin matutunan dito? We are fighting on a won battle. Tayo po ay lumalaban sa isang digmaan na napagtagumpayan na. Sino dito yung gusto yung statement na yon, na ikaw ay lumalaban knowing na yung labanan na pinagdadaanan mo, napagtagumpayan na ni Jesus. Di ba last week, pinag-usapan nga natin, alam ni Jesus Christ na ano pakiramdam malungkot, inabando na, alam ni Jesus Christ yung pakiramdam na natatakot yung human side niya, alam ni Lord kung paano matempt, kasi natempt siya pero hindi siya nagkasala. Hindi lang tayo, hindi lang tayo naging Christian para lang makalaya sa kulungan ng pagkakaalipin ng kasalanan. Tayo rin po ay pinalaya ni Lord bilang Christian na kung saan maglalakad dapat tayo na merong katagumpayan. Hindi pwedeng matatapos ang taong ito, talunan ka pa rin. You need to realize that there is victory in Christ. I don't know kung saan kasimingly pinababagsak, pinadadapa, at hinahagupit ni Satanas. Pero pakiusap, lumaban ka. Pakitype sa comment section, lumaban ka. Depression, anxiety, lumaban ka. Takot, labanan mo yan. Why? Type niyo sa comment section, why? Because there is victory in Christ. If Christ is with you, if God is with you, who can be against you? Si Jesus Christ, yung kanyang kapanganakan, hindi lang nagdadala ng kalayaan, nagdadala rin siya ng katagumpayan. Nagtagumpay na si Jesus, lalakaran mo na lang. Kaya anumang takot, anumang pangamba na nananalaytay sa'yo, anong mangyari sa 2025, anong mangyari sa family ko, anong mangyari sa makakatapos pa ba ako ng pag-aaral, maayos ko pa ba yung business ko, paano kung dayain ako ng mga business partners ko, what if hindi na ako magkaasawa, what if hindi na ako magka-girlfriend or boyfriend, what if hindi na mangyari yung mga pinagpipray ko o yung mga pinapagawa ni Lord. Tandaan mo kapag ka si Lord ang nagsabing mangyayari, mangyayari. At lahat ng bagay ay magaganap ayon sa kagustuhan ng Panginoon at sa timing ng Panginoon. Kapag ka, if it is God's will, it will surely happen. If it is God's will, kahit gano'n mang kataas yung iyong gastusin, it is God's will. May katagumpayan kay Lord. Kaya ayusin mo yung health mo, ayusin mo yung finances mo, evaluate mo yung spiritual life mo. Iba-ibang area yan. Hindi lang to basta spiritual. Financial, yung health mo. Kasi pinalaya ka ni Lord sa pagkakaalipin sa pagkain ngayong Kapaskuhan. Huwag naman laging halos lahat kakainin mo kahit alam mong bawal basta masarap. Hindi lahat ng masarap makakabuti sa iyong kalusugan. Napagtagumpayan na yan ni Jesus. Yung kasalanan na yan ay binayaran na ni Lord. I-avail mo ito sa pamamagitan ng disiplina sa sarili, sa pamamagitan ng pag-take ng action sa kabutihan. Ulitin ko, hindi ka lang dapat nakalaya sa kulungan, dapat nagtatagumpay ka rin sa laban. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God. Ang good news, there is victory in Christ. Whatever battle you are going through right now, mga battle na hindi alam ng nanay mo, ng tatay mo, mga digmaan na hindi alam ng pastor mo, may mga digmaan na kung minsan inaalaw ni Lord, ikaw lang mag-isa. Pero I want you to be motivated and encouraged right now that if God is with you, there is victory. Why? Because there is victory in Christ Jesus. May katagumpayan po ang buhay mo kapag ka na kay Kristo ka. Palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Come on, mag-type ka ng amen. Kung nabibless ka, second point pa lang po yan. Punta po tayo sa third point at makikita po natin yan sa verses 76 at saka 77. Sabi po ng verse 76, si Zechariah pa rin ito, yung priest, ang nagpa-prophesy, ang nagsasalita dito. And you, sabi niya, my child, will be called a prophet of the Most High. Sabi niya, and you, yung anak daw niya, si John, aking anak, you will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for Him. Yan na, kasi ang bago dumating si Jesus Christ, lilitaw muna itong si John the Baptist to prepare the way. Magpipreach talaga siya ng repentance. Sabi ng verse 77, to give His people the knowledge of salvation, bibigyan daw ng babala, magpipreach daw si
John the Baptist na magkaroon sila ng knowledge patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Hindi kaligtasan ito laban sa Roman Empire kasi usually yung mga Hudyo ang mindset nila papalayain kami sa Roman Empire. Hindi nga yun yung nangyari because si Jesus Christ hindi na parito para palayain sila sa physical na pagkakaalipin. Si Jesus Christ na parito para palayain ang Israel sa pagkakaalipin sa kasalanan kasi lugmok na sila sa kasalanan. Now, kung ang point number one is Jesus brings liberty, pangalawa, Jesus brings victory, pangatlo, Jesus brings amnesty. Pakitype sa comment section, amnesty. Pag sinabi pong amnesty, the canceling of a sin. Pinawawalang sala, meaning may kapatawaran. Si Jesus Christ ay hindi lang nagbibigay ng kalayaan, hindi lang siya nagbibigay ng katagumpayan, nagbibigay rin siya ng kapatawaran. Pag sinabi pong forgiveness, lalabas po ang salitang Griego dyan sa verse 77 na aphesis. Pag sinabi pong aphesis, release from the bondage or imprisonment. Iniri-release, pinalalaya sa pagkakaalipin o pagkakakulong. Forgiveness, tignan yung pagkakagamit niya na, yung Greek word niyan, forgiveness or pardon of sins. Letting them go as if they have never been committed. Pinapalaya sila as if na parang hindi sila nagkasala. So ang Panginoong Hesus ay ang tatapos ng kasalanan. Uulitin ko, yung kapanganakan ni Jesus Christ at si Jesus Christ mismo, ang benefit niyan, ang Panginoong Hesus ang tatapos sa kasalanan ng isang mananampalataya sa Kanya. So kung gusto mong matapos na yung kasalanan sa buhay mo, hindi ko sinabing hindi na magkakasala. Yes, we will fall, pero there is a big difference between nagpapatuloy sa kasalanan sa nagkakasala. Yung ginugusto mo sa kung minsan nadadapa ka talaga. Ang Panginoong Isus, siya yung tatapos sa kasalanan ng isang taong nananampalataya sa Kanya. Ang tawag po dyan, justification. Justified. Pakitype nga sa comment section. Justification. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 25, God, Yahweh, gave Jesus as a way to forgive people's sins through sa pamamagitan daw ng pananampalataya nila kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, kahit anong gawa mo ng mabuti, kahit anong donate mo sa church, sa mga foundation, hindi ka mapapatawad ni Lord sa ganong kaparaanan hanggat hindi ka nananampalataya sa kanyang anak na si Jesus Christ. Gaano karami ngayon, gaano karaming Pilipino ngayon ang napakarelihiyoso pero walang personal na relationship kay Jesus Christ. Gaano karaming Pilipino ngayon, gaano karaming tao ngayon ang napakabait pero walang relationship kay Jesus Christ. Ulitin ko, si Lord ang nagbigay ng standard at paraan para mapatawad niya ang tao. Yun ang ating susundin. At ang kaparaanan, sabi ng Bible, God gave Jesus as a way, tool, standard, kaparaanan para mapatawad niya tayo. Ano ang gospel? The good news is God loves us, but the bad news is we have sinned against God. The problem is we are all sinners, and all sinners will go to hell. That's the problem. At gumawa si Lord ng kaparaanan para makapasok sa langit kahit makasalanan ka, kahit hindi ka perfect. Kasi nga makakapasok lang sa langit perfect eh. Kasi ang standard ni Lord is holiness, perfection. Walang pwedeng makalapit sa Diyos kasi nga perfect siya. At siya ang gumawa ng paraan. Tayo nagkasala, pero siya ang gumawa ng paraan. Ang kanyang paraan ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Kaya hanggat hindi ka nananampalataya kay Jesus Christ at humihingi ng tawad, hindi ka ma-justify. Ang mga tao na na-justify, meaning napapawalang sala, ay yung mga taong umaamin na sila ay guilty. Sino po dito gusto mapatawad ng ating Panginoon sa kanyang mga kasalanan? I-type mo dyan. Kung gusto mong mapatawad sa mga kasalanan mo, i-type mo, I am guilty. Kasi hanggat hindi ka umaamin na kinakailangan mo ng gamot, hindi ka gagaling. Kaya ang pinakamagandang mangyari sa ating ngayong Kapaskuhan, ay ma-appreciate natin yung benefits ni Christ na ang tanging paraan para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan ay aminin na tayo ay nagkamali at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ito pa matindi. Ang matindi kay Jesus, buburahin niya lahat ng kasalanan mo na para walang nangyari. Yun ang sabi. Tingnan mo, sabi ng Hebrews chapter 8 verse 12,
For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Buburahin niya. Ang tawag dito ay justification. Remember na ang salvation po natin ay may tatlong tenses. Past, present, future. Yung past na salvation is yung justification. Yung present po ay sanctification. Yung future ay glorification. Pag sinabi pong justification, one-time event po yan. Pag pinatawad ka ni Lord, pinatawad ka niya. It is as if you have never sinned. Pero hindi ini-encourage ng Bible na magpatuloy ka sa pagkakasala. Pag sinabi pong sanctification, lifetime process po yan. Kasi habang buhay tayong inaayos ni Lord yung ating karakter hanggang sa maging kawangis natin si Jesus Christ. Yung glorification, yun po yung event na kung saan wala na pong kasalanan. Wala na presensya ng kasalanan. No. Now, punta tayo ngayon sa justification. Pag sinabi justification, just as if I have not sinned. Now, isa sa mga karakter ni Lord, bukod sa love, bukod sa gracious siya rin po ay holy. Pakitype sa comment section, holy. Kung holy si Lord, perfect siya, paano niya papatawarin isang guilty na sinner na kagaya ko? The answer is yung tinatawag po nating justification. Kaya lang yung justification does not excuse our sin. Hindi porket justified ka, magpapatuloy ka na sa pagkakasala. O babaliwalain mo na lang yung mga kasalanan. O magpapatuloy ka sa pagkakasala. I-endorse po pa. No. Remember that our sin is fully punished. Alam mo ba na yung kasalanang nagawa mo at kasalanang nagawa ko, may nagbayad po niyan. Christ having taken our penalty for us. He was our substitute. Substitute na dapat ikaw yung nakapako, ako dapat yung nakapako sa krus, pero may napako na pangalan niya ay Jesucristo para tubusin ang kasalanan mo. Kaya lang hangga't hindi ka nga umaamin na nagkakasala ka, hindi ka umamin na makasalanan ka, hindi magiging effective sa'yo yung kamatayan ni Jesus Christ na binayaran niya sa krus more than 2,000 years ago. Tignan niyo, 1 Peter chapter 3 verse 18. Christ suffered for our sins once for all time. He never sinned, but He died for sinners to bring you safely home to God. You see? Si Lord ang nagsuffer para sa kasalanan natin. Once and for all. Isang beses na lang. Hindi siya nagkasala, pero namatay siya para sa mga sinners, kagaya mo, kagaya ko, para maibalik tayo sa presensya ng Diyos. He suffered physical death, but He was raised to life in the Spirit. Dahil yung wrath ng Diyos, yung galit, yung puot ng Diyos, na-satisfy yun. Ibig sabihin, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, na-satisfy yung wrath of God. Doon ibinuhos, imbis na sa'yo ibuhos, imbis na sa akin, ibinuhos kay Jesus Christ. At dahil doon, we are free from condemnation. Kaya nga sabi ng Romans 8:1, di ba? There is now no condemnation in Christ Jesus. So God remains both fair, patas siya, pero just din siya. Humahatol din siya. Paano naging patas si Lord? Patas siya. Uhusgahan niya talaga tayo. Kasi manghuhusga naman talaga siya, judge siya. Hindi nako-compromise yung holiness niya, tsaka love niya. Pero nagiging patas lang siya sa mga tao na kung saan tatanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. He makes sinner right in the sight of God sa kanyang paningin kapag ka nanampalataya tayo sa kanya. Sabi nga ng Romans chapter 3, verse 25 to 26, for God presented Jesus as the sacrifice for sin. Tingnan nyo, ganda nito. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. Nagiging tama lang, nagiging righteous ang tingin sa'yo ng Diyos, maayos, matuwid, meaning pupunta ka ng langit. Kung mananampalataya ka o maniniwala ka sa ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa iyong kaligtasan. So, ibig sabihin, hindi ka maliligtas kasi I am doing right things, I am doing good, I have a good religion, I have a good standing with my parents, with my principal. Hindi yun. Sabi, people are made right with God. Paano ka magiging ayos sa Diyos? Pag nanampalataya ka kay Jesus Christ. Hindi lang kay Jesus Christ, kundi specifically sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Kaya sasabihin ko sa iyo ngayon, your good works cannot save you. This sacrifice shows that God was being fair, patas siya, when He held back and did not punish those who sinned in times past. Verse 26,
For he was looking ahead, including them, in that he would do in the present time. God did this to demonstrate His righteousness, for He Himself, sabi ko kanina, is fair and just, and He makes sinners right in His sight. Paano nagiging tama? Paano nagiging maayos ang isang makasalanan, matuwid ang isang makasalanan sa harapan ng Diyos? By believing in Jesus Christ. Kaya po may amnesty. Nakakancel ang kasalanan mo kapag nanampalataya ka kay Jesus Christ. Yan po ang benefit ng kamatayan ni Yesu Kristo o pagkabuhay o yung pagkasilang ni Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po tayo tumuloy sa point number 4, pakinggan muna natin itong sharing natin patungkol po sa ating giving. First, I'd like to introduce myself. My name is Rolf, one of the leaders, young professional, and of course, business owner sa ating Amazing Hope Marikina campus, no? And I'd like also to share my quick testimony about how God changed my life. So, when I was 15 years old, nakilala ko po si Lord. During that time, naging leader din po ako. Nag-handle po ng mga youth, ng mga student, no? And at the same time, nung time na yon, ang gusto ko lang gawin talaga is makapagtapos ng pag-aaral, matulungan ng aking parents, no? Para maahon sila sa kahirapan. But syempre, dumating ako din sa point na nag-struggle din ako during college time, na ang parents ko kasi hindi naman well off, no? Yung nanay ko po is labandera, yung tatay ko naman is security guard. But God give me a favor na may isang nagmagandang loob na mapag-aral ako sa isang pribadong paaralan, no? Nang libre lang, walang bayad, pero kailangan mo pumunta doon sa isang place nila just to give back, no? Yung mga binibigay nila sa akin. But syempre, yun pala yung stepping stone sa akin ng Lord para makapagtapos ng pag-aaral to the point na di na sila nakapag-provide sa akin, no, hanggang 4th year. But God give me a direction na talagang magsipag, magpursige sa aking pag-aaral, at yun, nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Syempre, nakakuha po ako ng scholarship, and during that time, nagkaroon ako ng desire talaga to serve Him more. At yun nga, nagkaroon ng trabaho, di pa rin nakakalimot sa Lord until such time na yun nga, nagka-motor. Kumbaga, yung bagay na yun may level up from nagbabike hanggang nagka-motor. And God knows, di ba, na siya pala yung nakakaalam ng future at yung pwede pa niyang gawin sa atin, no? And at the same time, ito po ngayon is hawak ko na po yung isa sa mga pinagpa-pray ko pong sasakyan, ang Innova, no? So God is truly amazing sa mga taong faithful sa Kanya, sa taong nagtitiwala para sa Panginoon. At nakita ko yung words, and sinabi ng words sa 2 Corinthians 9:7. Sabi niya, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito pa lang sa verse na to, pinapakita na kailangan yung pagbibigay natin sa Lord is the best. The best to the point na alam mo, si God yun siya naman yung nagbibigay sa atin ng kung anong meron tayo. Why not to give Him more, no, sa mga nakikinikita natin, sa income natin, and any form of income na pwede natin makuha, no? So si Lord ngayon is challenge mo about this sa atin to give more, no? Kasi si Lord is napaka faithful, napaka blessed tayo, no, na talagang nagkakaroon pa tayo ng opportunity na makasama natin yung family natin. At ito yung opportunity, of course, na tulungan din natin yung church, no, talagang to expand, na marami pa talagang mabless na mga kabataan na kagaya ko nung una, no. So okay lang ba pray tayo sa ating pagbibigay? Sige, let's pray. Yes, Father God, Lord, we thank you, God, for those people, Lord, na nandito po ngayon sa Zoom meeting na ito. Truly, God, you're so amazing in us, na alam po namin na kayo po yung nagpo-provide ng mga pangangailangan po namin, at at the same time, mga pinagpipray po namin, Lord, na way dinggin nyo po ang aming panalangin. Lord, let our giving right now is ito yung pinaka the best na pwede namin ibigay sa inyo. It is for your glory, Panginoon. Lord, we thank you, God. We give you back all the glory and praises, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Yan po, thank you po sa ating lahat. Praise God.
Purihin po ang Panginoon. What are the life-changing benefits of the birth of Jesus Christ? Number one, Jesus brings liberty. Pangalawa, Jesus brings victory. Pangatlo, Jesus brings amnesty. Meaning, si Jesus Christ po ay may daladalang kalayaan, katagumpayan at kapatawaran. Ano po yung last, no? Sabi po ng verse 79, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven. Verse 79, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Pang-apat po, Jesus brings mercy. So, liberty, victory, amnesty, and mercy, meaning awa. Si Jesus Christ ay hindi lamang po nagdadala ng kalayaan, kapatawaran at katagumpayan. Siya rin po ay may dala-dala pong awa. Now, you have to understand, no, that grace and mercy are closely related concept na foundational po yan sa ating Christian faith. Pero sila po ay hindi po sila parehas. They are not the same thing. Paliwanag ko muna sa inyo para mas maunawaan niyo yung mercy, yung awa, tsaka yung grace, yung biyaya. Kailangan malaman muna natin yung justice. Okay, para ma-appreciate yung mercy and grace, kailangan alam nyo ano ba yung justice. Ito yung pakita ko sa inyo. Pag sinabi pong justice, justice is getting what we deserve. Dahil nagkasala ka, dahil na-offend mo si Lord, dahil nag-disobey ka, nag-rebelde ka kay Lord, you need to be punished. That's justice. Dahil may nagawa ka, ito hatol sa'yo. Kamatayan, separation from God for eternity, eternal damnation. Pero dahil si Jesus Christ o si God, hindi lang siya God of justice, God of mercy rin siya, nag-o-offer siya ng kapatawaran. Kaya meron pong mercy, may awa po siya. Pag sinabi pong mercy, mercy is not getting what we deserve. Yung hindi, deserve mong maparusahan, kaya lang hindi mo siya makukuha kasi nag-e-extend pa rin si Lord even up to now ng mercy. Yun yung diniscuss, yung sinabi natin kanina, nabibigyan ko ng diin na yun. Yung pangatlo, yung grace. Yung grace naman, biyaya is getting what we don't deserve. Hindi mo deserving si Lord, hindi mo deserving ang blessing, hindi mo deserving yung mga nararanasan mo ngayon kasi mabait ka o masipag ka, no. It's because of God's grace. Kasi walang deserve. Wala tayong deserve dito. Ang deserve lang natin, kamatayan. Ang deserve natin ay kaparusahan. Pero dahil gracious si Lord, tignan mo yung theology natin, hindi nakatuon sa kabaitan mo. Nakatuon ito sa grasya at kabaitan ng Diyos. So why am I speaking right now? Hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa maayos ang buhay ko. No, it's because of God's grace. Kaya ka nakakapanood ngayon, hindi dahil may pandinig ka o dahil may internet ka, no? It is because of God's grace. We are getting what we don't deserve. Now, here are some example ng grace at mercy in action, no? Pag sinabing mercy o awa, kapag hindi ka nahuli o natikitan, alam ba, overspeeding ka. O, sige, warning lang ha. Dapat fine. Dapat kukumpiskahin ko yung ano mo. Kukumpiskahin ko yung lisensya mo. Pero dahil naawa ko sa'yo, o sige, sa ngayon, papalipasan ka. Yan yung awa. Yung biyaya, ganito. Halimbawa, meron kang nasaktan. If a victim's family forgives the person who injured their loved one. Example, nasaktan mo ang anak ko, pero pinatawad kita, o sige, wag mo nang ulitin yun. Pero deserve ka for child abuse, pero dahil pinatawad kita, sige, wag na, iuurong ko ang kaso. That's grace. Kasi deserve mong makulong, pero hindi mo nakuha yun. Dahil nagkaroon ako ng grace sa'yo. Kuha ninyo, balik tayo sa mercy. Because of His mercy, God does not give punishment we deserve. Dahil sa Kanyang naawa sa'yo si Lord. Now, maaawa lang sa'yo si Lord dahil nasa iyo si Jesus Christ. Si Lord, hindi siya maaawa sa'yo kapag wala sa'yo si Jesus Christ. Bakit? Because you will be punished without His Son. Wala ka namang backer eh. O, di ba? Wala sa yung tigapamagitan, walang mediator. Kasi sabi mo, mabait ka, bla bla bla. Hindi kayo ng requirements. Ang requirements nga si Jesus Christ eh. So kung si Jesus Christ ang requirements, dapat kumapit ka doon sa source ng requirements. Dapat mag-surrender ka ng buhay mo doon sa source ng requirements. At walang ibang requirements si Jesus Christ kasi siya yung requirements. Siya yung light. Siya yung way. Siya yung truth. Kaya si Jesus Christ po, let me end with this. Si Jesus Christ po ay naparito sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Kasi sabi ng Bible,
to shine on those living in darkness. Sabi ng verse 79, si Jesus Christ, ang awa ng Diyos ay para sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Pangalawa, ang awa ng Diyos ay para sa mga tao na kung saan kamatayan ang kahahantungan. At yung mga taong walang peace, walang kapayapaan sa buhay, si Jesus Christ ay namatay para sa iyo. Si Jesus Christ ay naisilang para sa iyo. At gusto ni Jesus Christ magkaroon ka ng bagong buhay kasama ang ating Panginoon. So what are the 4 life-changing benefits of the birth of Jesus? Si Jesus Christ po ay nagbibigay ng kalayaan, nagbubukas ng pintuan ng kulungan ng kasalanan. Pangalawa, si Jesus Christ nagbibigay po ng katagumpayan. Bago ka pa lumaban, may nanalo na si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay nagka-cancel ng mga kasalanan pagka ikaw ay humingi ng kapatawaran at lumapit ka sa Kanya. Pangapat, si Jesus Christ po ay araw-araw na nagpapakita ng Kanyang mercy, ng Kanyang grace sa iyo at sa akin. Ang tanong sa mga nakikinig ngayon, who needs these benefits right now? Kung ikaw ang tinutukoy ng mensaheng ito, pwede po ba tayo ay manalangin? Panginoon, I just pray na kung sino man po ang nakikinig sa akin sa mga sandali pong ito, nawa po Panginoon, makaranas po sila ng kalayaan laban sa pagkakaalipin ng kasalanan. Makaranas po sila ng katagumpayan sa lahat po ng digmaan na kanila pong pinaglalaban o nilalabanan o pagsubok na kanila pong pinagdadaanan. Lord, tulungan niyo po sila magkaroon ng kapayapaan sa inyo sa pamamagitan ng pag-acknowledge na kami po ay makasalanan and we need you, Jesus. Lord, have mercy on us. Have mercy on that person. If you're that person, why don't you consider surrendering your life to Jesus? Simple lamang ang ating gagawin. ABC. Acknowledge that you are a sinner. Admit mo na ikay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Put your faith, meaning believe in Christ for your salvation. And right now, confess with your mouth. At hindi lang confess with your mouth, dapat makita rin sa buhay mo ngayon na kung talagang nagsisisi ka at naniniwala at nananampalataya ka kay Jesus Christ, susunod ka kay Jesus Christ kasi si Jesus Christ ang nagligtas sa iyo. Salamat, Panginoon. Father, I pray for restoration, salvation. I pray for reconciliation, provision sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po kayo mga kapatid. See you po next Sunday for our 4th installment ng ating pong December series entitled Born for You. This is Pastor Paul Balgos na nagsasabi po, mahal po kayo ng Panginoon. Let us serve Christ. Let us invite more people sa ating online services so that they may be able to experience God's love in their lives. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat pala mga kapwa ko manggagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng opportunity para makapakinig. Palain po kayo ng ating Panginoon. God bless us all.